May gwelta si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. laban kay dating Ako Bicol Representative Zaldico. Kaugnay sa mga isiniwalat nito sa social media. Si Sheena Torno sa report. Hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon. Ito ang mga isiniwalat ni resign Ako Bicol Congressman Zaldico sa kanyang ikapitong tell-all video sa kanyang mismong social media account itong Miyerkules. Itinuro niya si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na naging dahilan kung bakit napahinto ang pagdinig sa Kamara sa isyu ng bigas. Kasunod umano ito sa ipinakita ni Laurel na mga dokumento na posibleng magdidiin kay First Lady Liza Araneta Marcos. Ang bahagi ng pahayag na ito ni Ko ang maring pinabulaanan ni Laurel sa kanyang press conference itong Huwebes. Sinabi na Laurel, total baloney, kalokohan at mala Netflix script ang pahayag ng dating kongresista. Ito ho yung confidential report na sinabit namin sa Kongreso. Wala ho ang pangalan ni First Lady dito. Napakasinungaling talaga. Talagang ang galing, pwede kong tawagin siya mananahi. Ang galing magtahi ng kwento. Depensa pa ng kalihim, humiling sa kanya si Zaldico ng 200,000 metric tons na alokasyon ng refined sugar para sa isang major sugar importer na hindi ito pinagbigyan at biguring pangalanan ni Laurel. Ang totoong anyang dahilan ng pagsipa ng sibuyas sa 700 pesos kada kilo noon ay dahil sa kakulangan ng supply nito. Hindi rin daw totoo, sabi ng DA Chief, na tumulong si Ko sa usapin ng taripa sa imported agriculture products dahil ang gusto nga umano nito ay 0% na malaking epekto sa sektor ng agrikultura. Ang solusyon na 13 million metric tons na importasyon ng bigas na inirekomenda ni Zaldico kay dating House Speaker Martin Romualdez para bumagsak ang presyo ng bigas ay hindi naman makatutulong. Ay nako, buti na lang hindi siya nasunod. Dahil ang 13 million metric tons na bigas ay katumbas ng 20 million tons of palay. Yan ang kabuuang produksyon na pinaghirapan ng ating mga magigiting na magsasaka. Gusto pala niyang patayin ang kabuhayan habang pinag-iinteresan ni Zaldico ang kaban ng bayan. Isiniwalat din ni Laurel, iba't ibang fishing companies ni Zaldico ang humiling din ng alokasyon ng isda na hindi rin napagbigyan. Bukod pa rito, ibinunyag din ni Laurel na pag-upo pa lamang nito sa Department of Agriculture ay nasilip na niyang insertion ni Zaldico sa budget ng ahensya noon na tinanggal umano ng dating kongresista. Hamon naman ni Laurel kay Ko na umuwi ito ng Pilipinas kung totoo ang mga akusasyong ibinabato laban sa mga opisyal ng pamahalaan. Pinag-iisipan na rin ng kalihim ang pagsasampa ng kaso laban sa dating kongresista. One of my DA, sir, kasuhan mo na. So I told him to prepare a case, but whether to file it or not, siyempre gusto ko talagang filean na ngayon, no? Cyber libel. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.